So tayo manalangin po. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Naman namin nasa langit, Lord, salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na kami, Panginoon, ay makarinig ng iyong mga salita, Lord God. Tunay, Panginoon, na tago mo po ako sa iyong likuran. Panginoon, ikaw siyang mataas at madakila. Panginoon, salita mo lamang. Panginoon, ang maririnig, Panginoon. Tunay, Lord God, na apart from you, Lord God, I can do nothing, we can do nothing, Panginoon. So by your grace and mercy, Panginoon, kaya kami patuloy, Lord, na nakakalapit, Lord, sa sandali ito. Kaya salamat, Lord, sa presence ng bawat kapatiran, Lord, na naglaan ng oras, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay sama-sama, Lord God, manalangin, makinig ng mga salita, at magbigay ng papuri, Panginoon. Lord, sa lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pwede punta po tayo sa Mark 13 po, verse 7 to 8 po. Mark 13, verse 7 to 8 po. Sabi po rito, huwag kayong mga mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mga digmaan sa malayong lugar. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sabi sa 8, sapagkat makikipagdigma ang mga bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian laban sa kapwa kaharian. Lilindol ang iba't ibang dako at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng ilang mga anak. So, pinamagatan ko po itong the providence of God. So, alam po natin, di po ba yung nangyayari naman sa atin? Aware tayo, di po ba, sa iba't ibang panig ng mundo. Kumbaga, dito na lang sa Philippines, di po ba, may mga paglindol tayong nararanasan na na-experience ng iba't ibang kababayan natin. Pero still, di ba, sabi ng Panginoon na malinaw yung sinasabi niya dyan na ang aking kapayapaan at pananampalataya ay hindi nakabatay kumbaga sa sitwasyon ng mundo, di po ba? Kundi yung sa katiyakan na pangako ng Diyos, kahit na gaano man kagulo yung paligid natin, di po ba? Hawak pa rin ng Diyos lahat ng mga ito, di po ba? So ngayon, di po ba, aware tayo sa mga nangyayari sa mga, especially sa mga flood control project, di po ba? Sa mga ghost project, di po ba? So naisip ko nga, no, inalaw din ng Lord na bumaha, di po ba? Nagbaha, di po ba? Tapos nag-arise yung mga flood control, di ba? Nasiwalat yung mga ginagawang anomalya ng mga politiko, di po ba? So naging eye-opening sa ating lahat yun na mag-i-stand tayo, di po ba? Sa anong nangyayari, tsaka ano yung dapat nating, hindi na tayo naging sunod-sunuran na lang kumbaga. So by this time, di po ba, na-open yung lahat, kumbaga especially yung mga celebrities, di po ba, sila yung naging mouthpiece, kumbaga, when it comes sa mga taxes nila, di po ba. So, at the same time, yung mga nangyayari din ng mga paglindol, di po ba, yung mga digmaan sa iba't ibang panig ng bansa, especially po ba sa, kung aware po kayo sa news sa Israel, di po ba? So yung mga Hamas, kung paano, nagkaroon na sila ng, ano yun, no more hostages na po yung left sa Hamas, di po ba? Yung mga captivity nila. So, praise God kasi di po ba, nandoon yung peace na nangyayari. So, hindi man natin kontrolado yung mga bagay na nakikita natin, but then, God is in control, di po ba? At then, punta po tayo sa John 14 verse 27. John 14 verse 27. Sabi po rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa hindi ito katulad ng kapayapang ibinibigay ng mundo. Kundi, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Di po ba? Sabi niya rito, so far di po ba kapag siguro kung tayo as unbeliever, di po ba, magkakaroon tayo ng doubt, magkakaroon tayo ng fear at the same time kasi alam natin na baka ito na yung end of the world. Especially yung mga unbeliever ngayon, pag nakakarinig ako, wala, katapusan na yata ng mundo. Di ba? Mapalad pa rin tayo mga Christian, di po ba? Kasi alam natin na yung mga nangyayari is talagang nakaprophesy na to. Even though yung mga tao na wala ng pagkakakilansan sa Panginoon, ando doon pa rin siguro nagtitiwala sila na lahat ng ito is matatapos, di po ba? So, sabi rito, di po ba, punta po tayo sa John 16 verse 33 po. John 16 verse 33. Thank you po. Sinasabi ko sa inyo ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan
sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ano man po yung nararanasan daw nating mga pagtitiis, kapighatian, sakit, karamdaman, di po ba? Sabi ng Panginoon dito, magkakaroon daw tayo ng kapayapaan kung tayo nakikipag-isa sa Panginoon. So, kung wala tayong relationship sa Panginoon, so, wag na tayong mag-expect na makakaranas po tayo ng kapayapaan, ng kagalingan, di po ba? As long na meron tayong pakikipag-isa sa Panginoon, andun po yung assurance po na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, di po ba? And then sabi po sa Psalms 46 verse 1 to 4 po. Pwede ba punta po doon? Psalms 46 verse 1 to 2. Sabi rito, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So ano po ba yung gumugulo sa isip natin ngayon? Ano po ba yung nagiging hindrance sa atin para hindi tayo magpatuloy ng, alam mo yun, yung commitment natin hindi ganun ka-eager, kumbaga. Ano ba yung nagiging hindrance sa atin? So sabi ng Panginoon dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Di po ma? Hindi dapat matakot, mundo'y mayanigman, sabi ng 2, di ba? Kahit na sa dagat, ang bundok matangay. Di po ba? Sabi sa 3, kahit na, pwedeng pataas po. Kahit na mangalit, yaong karagatan at mga burol mayanig, magimbal, sabi niya, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Di ba? Napaka sarap namin yung sinabi ng Panginoon sa verse 4. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dunggat. Di po ba? So ano man yung nararanasan natin, meron tayong assurance na meron palang ilog ng galak. Di po ba? Especially sa mga anak ng Diyos. So gusto po ba natin na yung sa ilog na yan, lumaraga sa kumbaga, nagkakaroon ng calmness, di po ba? Sapagkat sabi niya, ang banal na templo ay ligaya ang dulot. So as long we serve God, di po ba, as long na nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon, especially when it comes sa mga gawain ng Panginoon, yung ligaya daw po yung dulot nito. So baka naisin po natin to, yung na ano man yung maranasan natin, di po ba, ano man yung nangyayari, di po ba, sa iba't ibang dako ng mundo, di po ba, may assurance tayo napapanatag tayo. Ngayon nga po, pag nakakabalita ako, di po, especially yung Sambales, di po ba, yung sa Kabanggan, karoon ng lindol na 4.0 po yata yung Saturday. May mga nag-message na rin sa amin na malakas ba yung lindol, kamusta kayo dyan, ganyan. Di ba, nag-worry sila kasi nga yung mga nangyari sa ibang, especially sa Visayas, di po ba, sa Davao, yung mga nangyari mga pagyanig, kumbaga maraming naapektuhan. So we praise God kasi kontrolado ng Panginoon. Tapos meron sinasabi na yung pinaghahandaan daw ngayon yung the big one, di po ba? Sa social media natin, maraming mga fear na ini-input ngayon ng kaaway sa atin na matakot na daw tayo, ganyan-ganyan yung pinipid nila ngayon. So tayo as a Christian, di po ba? May assurance tayo na ano man yung mangyari, di po ba? Handang sumaklolo ang Panginoon sa atin. Kontrolado niya, especially yung mga anak ng Diyos, di po ba? So, yun po, nakakatulog tayo ng mahimbing or meron pa rin po ba sa atin na pagtulog natin sa gabi, baka isipin natin, baka tamaan kami ng big one, di po ba? Anong mangyari sa atin, di po ba? So, wag po yun yung input natin sa mind natin. Dapat magkaroon tayo yun yung assurance, kailangan talaga panghahawakan natin yung salita ng Panginoon. Gaya ng mga nabanggit ko pong mga verse kanina, pwede po nating panghawakan yan kasi alam natin na ang Diyos ay kontrol ang lahat ng bagay, di po ba? And then, at the same time po, punta po tayo sa Matthew 24 verse 13 to 14. Sa NIV po, pwedeng English po. Matthew 24 verse 13 to 14 po. Sabi rito, Matthew 20 yan. But he who stands firm to the end will be saved, sabi ng Panginoon. And his gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So, nung nabasa ko po yan, oo nga, no, di ba? Lagi natin sinasabi, malapit na dumating ang Panginoon. So, lagi din natin naririnig, mag-double time tayo, mag-triple time tayo. Kasi nga, alam natin na malapit na ang Panginoon. The question is po, my question is, ready na ba talaga tayong i-share yung salita ng Panginoon? Ready na po ba tayong i-preach yung salita ng Panginoon? Yung sabi sa 14, di ba? And this gospel of the kingdom
will be preached in the whole world as a testimony to all nations po. And then the end will come. So sa church na lang po natin, so hindi na po tayo lalayo, di po ba? Sa church na lang natin or sa loob na lang ng bahay po natin. Nagagawa po ba kaya nating i-share, i-preach yung salita ng Panginoon? Nag-believe po ba tayo as a living testimony na lang sa workplace natin, sa school place natin, di po ba? Sa marketplace, kung saan man tayo, pumupunta, kumbaga. So, nagagawa po kaya natin to? Kasi sabi ng Panginoon, di ba, sa 14, yan yung assurance na malapit na siyang dumating, na kumbaga, kailangan daw maibahagi natin, mag-atubili po tayo na ibahagi yung salita ng Panginoon. Kasi the fact na kampante lang tayo, umaasa na lang po ba tayo sa evangelism ministry, sa Bible study ministry, or dapat tayo mismo, di po ba? Tayo mismo, gumawa rin tayo ng way kung paano tayo makakapag-input, kumbaga, ng salita ng Panginoon sa mga taong malalapit sa atin. Simulan natin sa loob ng bahay, sa tahanan natin, di po ba? Kasi I do believe hindi naman lahat sa atin, especially mga leaders na nandito po, yung mga asawa natin, anak natin, apo natin, di po ba? Mga loved ones natin, hindi pa totally nakakasama sa church, kumbaga hindi natin sila naaakay pa, di po ba? But we pray, di po ba, na time will come na madala din natin sila. Kasi yun naman yung heart din natin na lahat ng ating loved ones, di po ba, maligtas din po ba? Di po ba? So yun po, so magkaroon po tayo ng initiative at the same time na paano magsisimula sa atin yan. So ano man yung, kasi kapag mismo sa atin nagsimula yun na, kailangan pala yung mga naririnig mo na napagbubulay-bulayan mo salita. No? Especially ngayon po, napapanahon po to. So ano yung pwede mo i-feed ngayon sa mga taong ganun na merong mga fear, mga anxiety, depression na nararanasan. Ay, baka end of the world na. O tayo po ba? Ay, oo nga, no? At least, mas maganda pa rin na meron tayong ibinabato sa kanila na salita ng Panginoon na ganito, ganyan. Yung mga shinare ko may mga verse po, na meron silang panghahawakan din na may assurance na may Panginoon na He is in control, di po ba? So sabi nga ng Panginoon, when the whole world is shaking na po, keep on going. Sabi niya, persevere, endure, sabi niya rito. Giving up is the only way to lose. So marami na pong give up, tama po. Marami nang iniwan yung kanilang faith sa Panginoon. So ang pinipili na lang nila is yung para sa kaligayahan nila. But then, ang sabi ng Panginoon, persevere daw po. Endure po, sabi ng Panginoon dito. And then, sabi po, tatapusin ko po ito sa last verse po. 1 Peter 5:10 po. Isang verse na lang po. 1 Peter 5:10. RTPB po. Ito yung isa sa mga verse po na lagi ko pong minimeditate. Sabi niya rito, matapos ninyong magtiis, sabi niya rito, sa loob ng maikling panahon. Hindi niya po sinabi diyang mahabang panahon tayong magtitiis. Mahabang panahon tayong maraming pagdurusa. Di po ba? Sabi ng Panginoon, magtiis daw po tayo sa maikling panahon. Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. So lahat ng pagpapalang meron tayo na darating sa atin at dumating na. So nanggagaling po yun sa Panginoon. Sabi niya rito, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyon na hindi matitingnan. Di po ba? Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Di po ba? So ano po ba yung foundation natin? Di ba? Kung sa bahay yan, yung the way na yung foundation ng building nila, di po ba? Nagiging substandard po ba yan? Or nagiging maganda yung quality po? So sabi ng Panginoon, kapag ang foundation natin is talagang malalim, kumbaga, so malalim in a sense na nagpapakalalim tayo sa salita ng Panginoon, hindi lang natin pinipreach ang salita ng Panginoon, bagkos we preach, we don't just preach po, kailangan sa mismo sarili natin, ginagawa natin. Diba? Sabi nga, practice what we preach and what we teach. Not just saying it po. So, malaking bagay po na sa lahat ng ginagawa po natin. Nandoon po yung pagtitiis. So, hindi tayo magtitiis ng all throughout ng buhay natin. Darating at darating yung time na lahat ng mga pinagpipray natin, especially sa prayer list natin, marami pong mga items po talaga na minsan kukulangin talaga yung oras natin sa pananalangin, di po ba? But then we see to it na lahat ng pinagpipray natin, we do believe na
sa kalooban ng Panginoon, makapapangyari po lahat. Ganun po ba? Marami na pong sinagot ang Panginoon, marami na pong testimony na nangyari. Ite-testify ko na lang din po yung kapatid ko po si Jonar. So, pinapaabot din po pala niya na thank you po sa lahat ng mga nanalangin sa kanya. So, ngayon po nasa Spain na po siya. So, from London ngayon nag-divert na po sila ng Spain. So, smooth daw po yung sailing nila sa barko. So, mababait daw po yung mga kasama niya doon. So, I praise God po kasi naging part din po tayo ng panalangin para sa kanya. So, yun lamang po. So, we do believe na lahat po talaga sinasagot ng Panginoon. So, mahaba din po yung processing ng paghihintay namin. So, it took us 6 months po. Usually, 3 months po nakakasampa na siya agad. It so happen po na nagpalit siya ng agency, ng barko. So, yung processing po ng 6 months talagang yung faith talaga namin is talagang lalong lumalim po sa Panginoon. At the same time, I praise God kasi siya mismo po matitestify ko talaga na yung proseso ng paghihintay niya, talagang minold siya ng Panginoon. Naka-attend siya ng mga retreat sa Life Giver sa Manila, sa QC, through Jepoy po, yung kaibigan po niya. So, nagkaroon siya ng mga seminars. Kumbaga, mas lalong naging deeper yung faith niya. And then, yun nga po. So, kaya sabi ko nga, it's inallow din ng Lord na ma-delay siya. Kumbaga, kasi yung delay na waiting niya, inaayos siya ng Panginoon. Kaya ngayon, nung pag-alis niya, kargado siya ng maraming salita ng Panginoon sa puso niya. Kasi yung 8 months na ilalagi niya doon, so hindi rin siya makaka-attend ng service. Pero sabi ko, kailangan nag-online service siya sa JCM, makakapanood siya. It so happen din po na may bayad din po pala ang Messenger, ang Facebook sa kanila. So binabayaran po nila doon. So malaking halaga. So WhatsApp na lang po yung ginagamit niya. So kung may mga nagme-message daw po sa kanya sa Messenger, so WhatsApp lang po talaga yung allowed po sa kanila kasi yun po yung free. So, yun po. So, yun po yung lahat ng nabanggit ko na lahat po ng panalangin natin sa tamang panahon, dinidinig po ng Panginoon. All we have to do is persevere, be patient, at the same time, yung pagiging persistent po natin. So, yun